Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, welcome po ulit sa ating 365 Daily Devotions. Ang topic po natin ngayon is the happiest person on earth. Ang scripture po natin ngayon is ang Psalm 37 verse 7. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Sa Tagalog, ikaw ay manahimik sa Panginoon at matira kang magantay sa Kanya. Huwag kang mabalisa sa gumiginhawa sa lakad niya dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakana. So, sa scripture po na to, sinasabi na kailangan natin mag-intay ng patient kay Lord and huwag natin i-compare yung mga buhay natin sa buhay ng iba. Lalo na huwag nating i-compare na bakit yung mga gantong tao successful sila kasi hindi din natin alam kung ano ba yung ginagawa nila para maging success. Like for example, sa government, minsan kinaingitan natin na bakit sila bakit gumiginhawa yung pamumuhay nila ngunit tayo hindi. And di natin alam, meron pala silang mga masasamang ginagawa para carry out or succeed in their ways. So, ang unang katuruan is, contentment before God is the secret to a happy life. So, ang sinasabi sa teaching na to is, kapag kontento ka daw sa buhay mo at sa binibigay ng Diyos sa'yo, is magiging masaya ka daw. And, kapag kontento ka, hindi ka maghahanap ng mga kung ano-anong bagay na hindi mo naman kailangan. So, next is, God provides everything we need but not everything we want. So, lahat ng kailangan natin ibinibigay ng Panginoon, pero hindi lahat ng gusto natin. Kasi meron tayong mga gusto na makakapagpahamak sa atin, kaya hindi niya binibigay. And alam ni Lord kung ano yung mga bagay na kailangan natin at ang mga bagay na gusto lang natin. Kasi minsan, tayong mga tao, humihiling tayo kay Lord na sana ganito, ganyan. Pero in fact, makakapagpahamak lang sa atin yun kasi minsan hindi natin kayang i-handle yung bagay na yun or minsan hindi talaga para sa atin yung bagay na yun. And si Lord, He is our provider and lahat ng pangangailangan natin is binibigay ni Lord without any hesitation. Third teaching is, envy robs us of our joy in Christ. Masamang mainggit, guys. And yung pag-iinggit natin sa ibang tao, tinatanggal nito yung kasiyahan natin sa sarili nating mga buhay at sa buhay natin kay Kristo. Kasi kapag naiinggit tayo sa iba, kino-compare natin yung sarili natin sa iba, ang tendency, hindi tayo nakukontento sa kung anong meron tayo. And nawawala yung happiness natin kasi puro inggit na lang yung dumadaloy sa atin and hindi na natin nakikita kung ano yung mga bagay na meron tayo. Proceed naman po tayo sa application and ang first is, receive only what God gives outside of that is evil. So, ibig sabihin, ang kailangan na natin tanggapin is yung binibigay ni Lord para sa atin and iwasan natin yung mga worldly temptations or yung mga makamundong temptations na kung saan is pinapahamak lang tayo and wag nating sundin yung flesh, kundi sundin natin yung spiritual needs natin and kung ano yung tinuturo sa atin ng word ni God. Next is, do your best while waiting for God-given success. Kagaya nga ng mga nakaraan pa na mga lessons, bago tayo maging successful, there is a waiting time para maging successful. And habang nag-wait tayo, hindi lang dapat tayo nakatunganga or hindi lang dapat tayo nag-aantay na maging successful kasi we can't be successful if we are not doing any action to be successful. So in order to be successful, we need to do our best. And doing our best means we are working for that to achieve the success that we want and while waiting for God. Ibig sabihin, nagtitiwala tayo kay Lord na ibibigay niya sa atin yun sa tamang panahon and while trusting Him, ginagawa niya natin yung mga best natin para ma-deserve natin yun, para maging ready tayo para sa oras na ibinigay na ni Lord yung mga pinapanalangan natin is ma-handle natin ng maayos and magkaroon tayo ng lakas and ng tamang pag-iisip kung paano tayo gagalaw sa pagiging successful kasi minsan kung hindi tayo ready, kapag naging successful na tayo, baka masayang lang kasi baka hindi natin magamit sa tama. 3.
Be the happiest person by being content in Christ. So, kailangan natin sa pag-aantay, hindi dapat tayo maglugmo dahil nag-aantay tayo. Kung hindi, dapat maging happiest person tayo because we trust God and we know na in the right place and in the right time, God will provide us what we need and what we are praying for. Minsan na si God, binibigay niya yung mga pinag-pray natin ng mas madami pa. Like for example, ito yung pinag-pray mo pero si God, binigay niya, in-exceed niya yung prayers mo. And we can be happiest person if we are being contented in Christ. Kung kontento tayo sa binibigay sa atin ng Panginoon, kahit na mas mataas yung social status ng iba kaysa sa atin, kung contented tayo, mas masaya pa rin tayo sa kanila kasi the only key to be happy is to be contented.